Pagkatapos na natin, nagbuhat tayo ngayon kanina, nag-gym, so kailangan natin kumain ng masasarap na pagkain at protein para sa ating kalusugan at para sa ating katawan syempre. So ang purpose naman sa pag-gym is kailangan natin maging healthy, tama. So sa panahon ngayon, kailangan huwag tayo kumain ng basta-basta. So galing tayo ngayon ng palengke. Pumunta pa tayo ng Baclaran from Pasay, so pumunta pa tayo ng Baclaran. So bumili pala tayo ng fresh na manik. Okay, so mamaya hindi ko to lalagayin kasi sanay tayo, syempre Bisaya. Kung ikaw Bisaya, mas masarap yung hindi niluluto, mas masarap yung hilaw na manik, mas matamis na. Tapos bumili po tayo ng saging, green na saging. Hindi ko alam kung anong tawag sa inyo to. Sa amin naman sa Libagyo, sa Bisaya. So may tayo, protein din to. Patay ng manok. Tapos bumili tayo ng halaan or sa English clams. Gagawin natin sabaw. So mamaya samahan niyo kung paano natin lutuin to. And then so ito yung mga rekado mga kabisdak. So kompleto na yan. So mamaya samahan niyo kung paano natin lutuin to. And then yung natin, ang pinakadabis natin dito is yung tuna. High protein kasi yung tuna. So maganda to pagkatapos yung mag-gym. Kung wala naman kayo mabiling tuna, pwedeng breast chicken. Okay, so yun, samahan nyo kung paano natin lutuin to. So let's go. So yun na nga mga kabisdak, no? Ito na. Ito ang gagawin natin. Unahin natin pagluto ang ating biniling tuna. Okay, so ang gagawin natin ay ating nang huhugasan. Tanggalan ng mga namumuong dugo. Okay. So ganito lang kasimple. So linisin na maigi para matanggal yung mga namumong dugo kasi yan pong nagdadala lang sa dyan. So ayan na, tapos natin hugasan at ilalagay natin yung mga ingredients natin mga kabisdak. Okay, bawang, sibuyas at luya at naglagay na rin tayo ng siling haba or siling panigang mga kabisdak. So ayan na. Hugasan na, linisan na nating maayos yung ating tuna, no? So, sundan nyo paano lutuin to. Simpleng luto lang to, pero napakasarap nito mga kabisdak. So, ilalagay natin yung siling haba. Hinatin natin para medyo maanghang mamaya pag naluto. So, ikalat lang natin yung ating luya. And then, after nyan, ilalagay natin yung ating sibuyas. Ayan, at bawang. Para manuot ang aroma. Okay, tapos lagyan na natin ng soy sauce, no, mga kabisdak, para mas malasang-malasa ang ating gagawing adobong tuna. Okay, so after nyan, lalagyan na natin ng vinegar, mga kabisdak. Syempre, hindi mawawala yan para mas lalong masarap ang ating luto, no? So, ganun lang kasimple ang luto. Sundan nyo lang to kung kayo po ay nagluluto. Ayan, lagyan natin ng oyster sauce. Pinaka the best. Kunti lang. And then, lagyan natin, ano pang ilalagay natin? Kunting pangpalasang bitchin, no? Mga bisdak. Pero kung kayo hindi kayo naglalagay ng bitchin, okay lang din yun. Ako naglagay lang ako ng konti para mas masarap. And then, lagyan natin ng kunting tubig, no? Ayan na. And then, pagkatapos nyan, mga kabisdak, ay ating halo-haloin. Mikos-mikos na yan. Para yung nilagay nating pangpalasa ay manot dun sa laman ng isda, no? So, medyo na yung pag-video ko pala dyan, nahirapan ako kasi hawak ko kasi yung cellphone ko. Pagpasensyahan na si Bisaya. So, ayan na. Hinamikos-mikos na ni Bisaya yung tuna. Okay, so napakasarap niyan mga kabisdak. Talagang mapaparami kayo ng kain dito, ng kanin. Kapag kayo ganito ang ulam nyo. Okay, so protein din ito, no? Sa mga nag-gym, maganda ito. Pwede inihaw o kaya steam lang. Pero syempre ako gusto kong may lasa. Kasi hindi naman ako nagda-diet. Sa mga nagda-diet dyan, so ito, pwede naman dito kasi wala naman siyang mantika. Huwag nyo lang lagyan ng mantika. Ganun po ako pag nagluto mga kabisdak, hindi po ako naglalagay ng mantika. Habang nakasalang yung ating adobo na tuna, so ipiprepare na natin tong ating clam or halaan. So sasabawan natin ito. Okay, so hugasan muna. Yan, alog-alog natin para sumuka or isukan nyo yung
mga buhangin na kinain niya, no? So mayroon kasing buhangin sa loob yan. So kailangan nating hugasan ng maigi at alog-alugin para matanggal yung mga buhangin. Para hindi naman mahalo dun sa sabaw kapag naluto na, no? So ganun lang ang pag-proceed, ang pag-prepare sa halaan kung kayo bumili at magluto nito. So kailangan kasi talagang aalugin siya kasi para matanggal yung mga buhangin na pumasok mismo dun sa sa shell niya. Kasi syempre pag nasa dagat yan nakabuka, so talagang papasukan siya ng buhangin. Okay, so ilalagay na natin yung ating mga ingredients dyan. Simple lang din. So sibuyas, siling haba at tanglad at luya. Para the best. Hindi mawawala ang tanglad yan mga kabisdak. At maraming benefits yan sa katawan natin. So hindi lang yan pang pabango sa ating niluto, ay marami din po yung naitulong sa ating katawan. Kaya huwag po kalimutan na maglagay ng tanglad lagi pagkasabaw. Ako mahilig ako sa sabaw kasi hindi naman ako masyadong nag-ano sa mantika. So nilagyan natin ng isang kalating chicken cubes and then konting asin lang para hindi maalat yung ating sabaw at parang swabe talaga yung lasa ng ating halaan soup. Okay, so healthy kasi wala siyang mantika. So ito na, ito yung ihahalo natin mamaya. So dahon ng sili. Grabe, maraming benefits sa katawan yan mga kabisdak. Napakasimple na dahon yan pero napakaraming benefits sa katawan natin yan. So pag naglagay kayo ng ganyan ay talagang siguradong healthy pa kayo, makakain pa kayo na masarap. So ayan na po yung natin habang nakasalang. So nilagyan natin, nahalo-halo natin para malagyan siya ng lasa ang taas. Ayan na, paluto na yun mga kabisdak, no? Mga ilang minuto ay talang hahanguin na natin yan. So ayan na. Tapos ito na po yung sibuyas mura natin or sibuyas dahon. Okay, sa tawag sa Tagalog nito, sibuyas mura. Okay. So, islice natin ng maliliit para mamaya ihahalo natin sa ating halaan soup at lagyan na rin natin yung ating adobong tuna, no, mga kabisdak, para yung aroma masarap po talaga. So, ayan na, ilalagay na natin tong kalahati dyan sa ating tuna para at least masarap talaga at mabango. Mapaparami talaga kayo ng kanin nito mga kabisdak kapag ganito po yung gagawin nyo sa tuna, no? Napakasarap yan. Amoy pa lang, talagang panalong-panalo na. So ayan na, paluto na siya, no, mga kabisdak. So atin ang hahanguin, luto na ang ating tuna. So isusunod na naman natin pagsalang ang ating halaan soup. So ganun lang yung lutuan natin, no? Simple lang. So super kalan, pero ayan, kailangan natin mag-ingat kasi delikado yung super kalan, no? So mga dyan, para sa kaalaman nyo, huwag kayo magluto sa loob ng bahay. So, nagluto ako dyan sa labas. So, yan, prepare natin na rin natin yung pagkain ng alaga natin, yung atay ng manok, no? So, pagkain kasi ng aso namin yan, no, mga kabisdak. Kaya, niready natin yan din yan. Then, after nyan, ayan na, nilagay na natin yung dahon ng sili dahil paluto na yung ating halaan. So, pagkakulo, ganun lang ang gagawin mga kabisdak. So, timplado na yan. Antayin lang natin. Tapos, after nyan mga kabisdak, tatakpan natin. And then, mga ilang minuto, ilalagay na natin yung natitirang yung kalahating sibuyas mura. No? So, yan. Takpan natin saglit. And then, buksan na. Ayan na. Kasi naluto na yung daon ng sili. Ilalagay natin yung sibuyas mura para at least mabango talaga yung sabaw. At napakalasa niyan, masarap yan at matamis po yung sabaw mga kabisdak. Dahil paghalaan, matamis po talaga ang sabaw. At kunti lang po yung nilagay natin ng sabaw dyan para talagang malalasahan natin yung ating sinabawan na halaan or clams. So yun, maya lang pagkaluto nito ay papakita ko sa inyo, titikman natin. Yun mga kabisdak, luto na yung after 30 minutes nakaluto na rin tayo. So tayo kakain na. Solid, so kanin. Kasi ito yung sabaw natin na halaan. Saka yung adobong tuna. So kailangan sa katawan natin yan. Tikman natin. Sarap. Solid. Oh. Sabi.
Talaga. Protein to mga kapsdak. Sarap sabaw. So yun lang no mga kapsdak. Maraming salamat. Malaking tulong kay Bisaya kung nakarating ka sa episode na to. Huwag makalimutan i-share at i-subscribe ating munting channel. Malaking tulong na kay Bisaya. So yun lang. Maraming salamat.